Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at minsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Jeremias, ipaalam mo sa bayan ang iyong kalungkutan. Sabihin mo, araw-gabi hindi na ako titigil ng pag-iyak, sapagkat malalim ang sugat ng aking bayan. Sila'y malubhang nasaktan. Pag lumabas ako ng parang, nakikita ko ang mga nasawi sa digmaan. Pag ako'y pumunta sa bayan, naroon naman ang mga taong namamatay ng gutom. Patuloy sa paggala ang mga propeta at mga saserdote, subalit hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa. Panginoon, lubusan mo na bang itinakwil ang Huda? Napuot ka ba sa mga taga-Siyon? Bakit ganito kalubha ang parusa sa amin? Ano pat wala na kaming pag-asang gumaling? Ang hanap namin kapayapaan, ngunit nabigo kami. Inasam namin gumaling, ngunit katatakutan ang dumating. Panginoon, kinikilala namin ang aming kasamaan at ang pagtataksil ng aming mga magulang. Kaming lahat ay nagkasala sa iyo. Huwag mo kaming itakwil alang-alang sa iyong pangalan. Huwag mong itulot na mapahiya ang Jerusalem, ang kinalalagyan ng marangal mong luklukan. Alalahanin mo ang iyong tipan. Huwag mo sana itong sirain. Hindi makagagawa ng ulan ang Diyos-Diyosa ng alinmang bansa. Hindi makapagpapaambon man lamang ang sino man sa kanila. Panginoon, nasa iyo ang aming pag-asa, sapagkat ikaw lamang ang makagagawa ng mga bagay na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang unang pagbasa natin ngayon ay nagpapaalam sa atin ng kalungkutan ni Propeta Jeremias para sa kanyang bayan. Maraming mga masasakit na salita ni Jeremias laban sa kanyang mga kababayan. Kaya maaari tayong magkamali na okay lang sa kanya na masira at matalo ang kanyang bayan. Pero hindi ganyan ang damdamin ng propeta. Malaki rin ang kanyang pagmamahal sa kanyang bayan at lubha siyang nalulungkot sa mga paghihirap ng kanyang kababayan. Umiiyak siya dahil sa kalagayan ng kanyang bayan. Noong ang Jerusalem ay kinukubkob, pinapalibutan na ng mga Babylonians. Kapag siya ay pumupunta sa parang, nakikita niya ang mga bangkay ng mga Israelita na pinatay ng mga kaaway. Sa loob ng lungsod, nakikita niya ang mga namamatay sa gutom. Dahil sa pinalilibutan na ng mga kaaway ang lungsod, wala nang pagkain ang nakakapasok sa loob. Ang mga parit, mga propeta na dapat magpalakas ang loob ng iba, sila rin ay litong-lito na. Hindi na nila alam ang gagawin nila. Nananawagan si Jeremias sa Panginoon na tanggalin na ang galit niya sa mga tao. Totoong nagkasala sila. Pinabayaan ng kanilang mga magulang ang kasunduan sa Diyos. Pati sila ay nagkakasala din. Kahit na ganito ang kanilang ginagawa, pinapakiusap ng propeta na kahabagan sila ng Diyos. At huwag niyang itakwil ang kanyang kasunduan sa kanila na aalagaan sila.
Wala namang ibang Diyos na makapagpapadala ng ulan ni ng hamog man lang sa lupa. Si Yahweh lang ang makakagawa nito kasi siya lang ang tunay na Diyos. Nawalan ng karapatan ang Israel na manawagan sa Diyos kasi sila ay nagkasala at patuloy na nagkakasala. Kaya si Propeta Jeremias ay nakiusap na lang sa Diyos para sa kanila. Si Yahweh lang kasi ang makakatulong sa kanila kasi siya lang naman talaga ang tunay na Diyos. Makikita natin dito ang papel na ginagampanan ng propeta. Siya ay namamagitan sa tao at sa Diyos. Siya ang nagdadala ng pahayag na galing sa Diyos. Pinapagalitan niya ang kanyang kababayan dahil sa kanilang kataksilan sa Diyos. Mabibigat na salita ang kanyang binibitiwan sa pag-asa na makikinig ang mga tao sa kanya. Pero siya rin ang nagmamakaawa sa Diyos para sa kanyang kababayan. Sa pag-asa, nakahahabagan sila ng Diyos. The prophet speaks against the people, but he also prays for the people. Tayo rin ay magsalita ng maliwanag laban sa mga kasamaan na nangyayari ngayon sa bayan. Huwag tayo magwalang kibo sa mga ito. Tayo rin ay magdasal ng taimtim sa Diyos para sa bayan. Humingi tayo ng tawad sa pagkakasala natin at ng ating mga kababayan laban sa Diyos. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Mahabag ka sana, kami ay tulungan. Panginoong Diyos na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo, kami nagkasalay, patawaring ganap. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.